Volleyball is done. That means NCAA cheerleading season is here. Sino kaya ang mag-uuwi ng kampyonato? Ngayon naman po makakasama natin multi-titled head coach ng AU Chief Squad on this episode of Game On The Podcast. You want to win for your alma mater, pero gusto mo talunin yung best friend mo. Ate, laban na. Kamusta mga kapuso? Welcome to a brand new episode of Game On The Podcast. This is GMA's first sports podcast and it's brought to you by GMA Regional TV and GMA Synergy and GMA Digilab. Ako po si Anton Rojas. We are on GMA News and GMA Sports on Facebook and on YouTube. Also on Apple Podcasts and Spotify. Ako po si Coach Hammer Martin Antonio. And my name is Martin Javier. Today we are joined by 5-time NCAA cheerleading champion at humakot din po ng napakaraming awards, mga medalya sa recently concluded National Cheerleading Championship 2024. Let's all welcome, and we are lucky to have on the show, Coach Lucky San Juan, longtime head coach of the AU Chief Squad. It's your NCAA four-time champ. Let's go. Oh wait, they just won 4 times. Aureliano University. Chief Squad. Coach. Okay, Coach. Magandang araw sa'yo. Very chill si Coach. Relax na relax. Parang walang nagtatato. Can I just say, na pag tinignan ko una si Coach, ang isipin ko, musician to. Mga ganon, musician, rocker, nagbabanda. Diba? Pero cheerleading champion, long time head coach ng AU Chief Squad. Marts, I won't fault you for stereotyping Coach Lucky based on his looks. I'm also guilty of doing that. Pero malay natin, baka musician si Coach Lucky. Coach, tell us about your background first. Saan po ba kayo galing? At paano kayo nahilig sa cheerleading? And was this your first sport or do you have another sport? Dancer talaga ako nung kabataan. Then, the same time, nag-cheer ako nung high school. Tiga saan po kayo, Coach? From Manila lang talaga ako. Pero naging base ako sa Cavite. Doon ako graduate ng high school. Then, doon ako nag-cheer talaga. Then, nag-try akong maging scholar nung nag-college ako. Nakuha naman ako. Then yun, nagtuloy-tuloy. Tapos may naka-recruit sa akin. May naka-discover. Yun, which is yung mentor ko nga. Nakasama ko rin sa Arellano ngayon. Na pwede raw akong mag-coach kasi yung ability ko to create a routine, lalo na sa sayaw, pwede ko raw dalhin sa cheerleading or sa cheer dancing. Then yun, talagang nag-boom naman talaga siya. Kasi ang haba na ng taon na nagtuturo ako almost 13 years na rin. Yun, tapos nangarap lang din. Pero Coach, malayo ang choreography ng sayaw sa cheer dance or cheerleading . Paano mo na-adapt agad-agad? Kasi syempre, di ba, na-assign ka na sa Arellano, magko-compete kayo agad. Paano ka naka-adjust ka agad? Kasi dati mas nakikilala kasi yung cheerleading as a cheer dancing kasi talaga. Especially dito sa Philippines. Kumbaga tayo talaga unique kumpara sa ibang bansa . Sa ibang bansa kasi, kagaya dito sa NCAA, cheerleading competition yung ginagawa natin. Ganoon din sa ibang bansa, especially sa States. Then dito lang talaga sa Philippines meron cheer dancing, which is, pag sinabing cheer dancing kasi, dapat more on dance lang talaga with pom-poms. Yun talaga Yung mga cheer dancers kasi, kung nakakapanood kayo ng mga football games, baseball game ba yun, tapos mga basketball games sa ibang bansa, yung mga for women's lang talaga siya. Then dito sa Philippines, ginawa siyang cheer dancing din talaga. Then in-apply yung cheerleading sa dancing. Yun. Tapos dito nga dahil nga sa NCAA, dahil cheerleading competition, yun, nagiging idea na lang, then ina-apply na lang namin especially yung acrobatic and gymnastic. Pero yun, dahil nga sa hindi kasi sa cheer dancing, wala kami nagiging problema especially sa sayawan. Doon lang kami nahihirapan paano namin palalawakan yung isip namin na
Halimbawa, yung mga dance sports exhibition or mga tricks, pwede namin siyang i-apply through cheerleading pyramids. Ang background nyo, coach, is classical dancing or street dancing? Actually, hindi ko lang alam talaga sayawin yung pagbabalay. Okay. So lahat, coach. Jazz. Kasi pag dance troupe ka, kasi especially sa school, lahat sasayawin mo eh. Mag-folk dance ka, mag-hip hop ka, mag-festival dance ka. Nag-folk dance ka ba? Ako nag-absent ako nung manlalatik. Gusto ko tinanong ni Hammer, si Anton, Si Anton. ang tinanong niya na nagpo-folk dance ka ba? Varsity din si Anton nung high school di ba? Parang gano'n. Kung na-try. Frustrated boy band dancer ako eh. Coach, alumnus po ba kayo ng Arellano? Yes. So there is that vested interest to may, give back to may your school. emotional investment. Okay. Coach, season 98, you scored 245.5 points. But more than the points, I think there is a very nice story that goes 8 years. Kasi in the past 8 years sa NCAA cheerleading competition, 2 kupunan lang ang nagcha-champion. It's Arellano and Perpetual. So 4-peat kayo ngayon, Coach. For 4 straight tournaments, second runner-up ang Perpetual. And what's the story here is, you're not just going up against Perpetual, you're going up against your best friend, Coach Rufa Del Rosario. So how is that, Coach, na alam mo yun, parang there's that vested interest that you want to win for your alma mater, pero gusto mo talunin yung best friend mo? Kumbaga parang trabaho lang. Walang personal. Dito kami magkalaban. Pero pag outside na, okay kasi magkasama pa kami, province magturo palagi halos. Then yun. Pero dahil nga magkalaban kami, hindi na kami kagaya dati na talagang super dikit na. Kasi, kumbaga, Nagkatago ka na rin ng baraha. Naapektuhan ang friendship. Rivalry eh. Rivalry yan eh. Ilang taon na kayo magkaibigan, coach? actually, kami magkalaban sa mga street dancing dati. Grupo niya sa grupo ko eh. You got served pala yung dati. Grupo niya. Matagal na to. Matagal na tong rivalry. Di pa na to. kami close nung pero kami nagtatagpo kami pag mga sayawan. Yung grupo nila, grupo namin. Coach, kapag ka nakikita kayo, paano kayo nag-uusap tungkol sa dance? At saka dun sa, Paano kayo nagko-collaborate? Kasi syempre, it's a year-long preparation. Okay. So, buong time kayo nagpe-prepare. Buong taon kayo nagtataguan ng mga barahan nyo at ng Hindi routine. kami nag-uusap about Hindi talaga. Ever. Para siguro tayo, pag nagkukwentuhan tayo para kanina off. Hindi kami nag-uusap about sa trabaho namin ito. Ang pag-uusapan lang namin na dapat ganito na ang cheerleading ngayon. Kumbaga kasi kami magkakaibigan, pinopromote kasi talaga namin yung cheerleading dito sa Philippines eh. Kumbaga parang mas gusto namin na mas lumaki pa yung population. Kagaya sa province, hindi naman sa inaano natin si province or na-underestimate na sila yung mga late bloomer. Then yan, yung grupo namin, yung magkakaibigan nga namin, tsaka yung sama namin. Kami yung minsan nag-o-offer ng for free to camp, to teach, to seminar. Yun yung mga purpose namin. Kasi gusto kasi namin talaga lumaki yung cheerleading. Naging receptive na ba sila, coach? Yung mga, kasi mga probinsya, pagka ino-offer nyo, kasi libre, di ba? Tapos additional, tapos lagi namang may mga klaraa, mga ganyan, may mga regional meets, palarong pambansa. Naging receptive na ba sila dito? Yung iba, pero kasi yung kagaya na sasabi nyo, yung mga regional meet, usually mga gymnastic competition yan eh. Then, ginagawa kasi namin, dahil nga sa gusto nga namin lumaki yung population ng cheerleading at matuto lahat ng mga coaches and cheerleaders, talagang nag-aano sila. Kasi mas marami kami nababalitaan pagdating sa probinsya. Yan nga, may mga nadidisgrasya. Kasi syempre, hindi nga sila aware paano yung technique, ano yung proper safety. Kasi kung ano nga lang naman minsan yung nakikita nila, ginagaya nila, pero hindi naman nila alam kung paano paggawa. Coach, eto yung NCC Awards, ano yung mga napalanunan natin doon? This is a big competition against different schools in the country. Ano yung mga nabingwit nyo na mga award? Bronze medal sa Open Division, yung All-Star. Yun yung nagsayaw dun yung mga alumni ko. Tapos silver medal sa partner stance.
yung dalawahan lang. Tapos, sa group stance, gold medal yung limahan. Then sa college ko, cheer, gold medal din. Wow, Coach, congratulations. Lubit na, man. Woo. Kayo ba, Coach, nag-i-infuse kayo ng international na mga practices, na mga gymnastics practices, Yes. stunts? Okay. So at least talagang may kinukuha kayo na representative ba? Para maturuan kayo nung... Ay, hindi. Meron kaming mga friend na nagbibigay ng program din sa amin. Oh. Especially sa Japan. Yan. Lalo na, diba, kasi nanalo kami 2017 sa Japan. Nagkaroon kami ng communication sa Japan. Then, exchange program kami. Pero hindi kami, kasi may alam ako yung school na parang nag-hire pa sila ng international coach. Dinadala dito. Pero kami yun, communication. Tapos kasi yung coach, si Coach Javier Beren kasi, yung kasama kong coach, siya yung program namin Kumbaga, siya yung conditioning coach namin. Alam niya kung paano niya titirahin yung skills na papagawa ko Kagaya sa mga handstand, usually pag handstand dapat gymnast player ka Correct. Pag hindi ka gymnast, trying hard ka Then yung conditioning nung handstand, ginawa niya. Kaya kapag nag-handstand kami, hindi kami nagiging trying hard. Kasi nga yung conditioning, yun yung ginagawa namin. Coach, okay, happyawan ko lang ng konti. Kasi ang iba-ibang composition ng isang cheerleading team Pero gaano kahirap humanap ng mga legit gymnasts na gustong mag-participate? Na i-crossover mo. Oo, na willing na silang mag-transition to full-time. Actually, yung students. nagsimula yan, talagang taon-taon ganyan na yung nangyayari. Kagaya sa akin, ang unang hawak kong province, Butuan. Parang meron akong 5 gymnast, yung first championship ko. From Butuan yun. Tapos ang nangyayari, ang maganda kasi doon, hindi mo sila tuturuan tumambling. Kumpara sa zero. Ang gagawin mo na sa natuturuan mo na lang bumuhat. Pag sa flyer naman, kung gymnast naman yung babae, ang ituturo mo sa kanya, paano mo pahihigain yung ginagawa niya sa ere. Kasi usually kasi nakasanay ang mga flyer, yung mga gymnast na babae, tayo ang landing. Nakatayo. Doon sila nahihirapan. Pag flyer mo, pag gymnast yung babaeng kinuha mo, syempre itotos sila. Hindi nila alam paano nila pahihigain yung ginagawa nila. Kasi nasanay sila. Kasi kung ano yung ginagawa nila sa floor, hindi nila gagawin sa taas. Grabe, ganun ka-intricate yung preparation time. Kaya yung mga hindi nakakaintindi ng sport, akala nila, demonstration sport, parang sumasayaw na sa'yo. Hindi, sobrang hirap Kasi itatanggalin mo yung platform nila, dadalhin mo sila sa different movement scheme. Ngayon, iba-iba na rin yung mga flips natin. Coach, yung mga binabato nyo sa pyramid ngayon. Pataas ang level ng cheerleading hindi lang naman sa Philippines, sa buong mundo talaga, lalo na sa Worlds. Kakatapusan ng Worlds, may bago na namang ini-implement na dati bawal, ngayon pwede na. Kumbaga mas exotic na. Exotic. Totoo. Mas exotic na, kumbaga parang na siyang circus ngayon. Ngayon, parang mga trapeze na yun. Parang circus na. Coach, anong ine-expect ko ngayong sa this year Flying Grace. Exotic. Mana greatest showman. Joke lang. Okay. Season 99 competition is coming up. Okay. Balikan muna natin yung season 98. Kakabalik lang natin noon from the pandemic. Ano yung napansin mo sa level of competition? Meron ka bang mga teams na nakita na gumaling? Yes, marami. Improve? Oo, Sobra. di ba? Sige, Coach. Ano yung mga nakita mo na observe mo doon sa mga teams na? Kumbaga parang nakakita ko yung ibang teams. Siyempre, especially yung Perpetual. Kahit nag-pandemic, solid pa rin sila Tapos, may mga teams kasi talaga ngayon na umuusbong. Tapos, siyempre, parang parang pag tumulala, ting! Hindi pwede. Kailangan, Bakba ka rin. kailangan tight pa. Kung kailangan, di titigil. Kaya, sabi ko sa mga athlete ko, nakita niyo yung ibang teams. Lahat, kita mo yung top 3. Katulad sa may second runner-up, iba yung second runner-up ngayon. Ibig sabihin, gumaling at lumakas sila. Yeah. Letran? Kahit sabihin nyo nag-pandemic. Paano kung di nag-pandemic, di mas malakas pala sila noon kasi hindi huminto Diba? Kumaga, kagayan, si San Beda. Si San Beda, ang ganda na rin ng program. Si Eyak. Yan.
Kumbaga sabi ko, hindi kayo pwede magpatay-patay. Bala kayo. Dadamputin kayo sa kangkungan yan. Kayo din. Ang hirap masakit sa part kapag natalo ka na Sa amin ngayon yung pag sinabing first runner-up, silver ka lang. First Hindi loser. ka pa rin panalo. First loser. Hindi sa mayabang gold is gold. Kasi yun yung standard nyo ngayon, coach. Yes. Yun, taas Kumbaga na yun. standard. Coach, a little bit lang about the history of NCAA cheerleading. It started in season 80, so this is 2004. Mapua nag-champion, and then 3-peat perpetual. JRU nag-champion, 5-peat perpetual, and then you got your first championship. But before that, 2 runner-up finishes. How did you get over the hump? What was the key in your mind, Coach, na this is what clicked at nakuha niyo yung unang kampyonato nyo back in season 91? Back in season 90. Siguro, nag-work hard talaga kami. Then, yung mga bata ko kasi before yung nag-runner-up pa lang sila. Kahit sila kasi na, kumbaga, nag-ano na sa mind nila na hindi tayo pwedeng ganito lang Kumbaga tapos, ang nangyari kasi, especially dahil nga sa community, sa management namin, sa Arellano, gumanda kasi yung support. Dahil din sa support ng management namin. It's always about support. Kasi before, yung dancer pa ako, nag-cheer kasi ako once sa Arellano, back 2009. Wala pang mga scholar nun Talagang mga student lang Kasi kakasali lang din ng Arellano that time sa NCAA, parang guest team pa sila. Wala. Then, sumunod na taon, nagkaroon na silang scholar pa unti-unti. Then, yung nagra-runner-up na kami, yun. Tapos, syempre, nag-communicate kami ng management. Then, sinabi ko, ito yung program, ito yung programa natin. Then, binigay naman nila. Then, yun. Nagkaroon tayo ng tao. Then, at the same time, naging safety yung pinagpapracticean. Yung importante, yung suporta. Coach, nanalo ka na nung una mo. Repeating is more difficult. Yes. Kasi syempre, mas gutom si Coach Rufa. At ang perpetual, di ba? Dinidiin mo talaga. Pre, gusto nilang ibalik ang corona sa Las Piñas. Lahat naman Lahat naman, di ba, Coach? Paano nyo na-maintain yung championship culture na yan? Lalong-lalo na ganun kalaki yung pressure na ini-impose ng mga teams natin kasi nag-i-improve yan every year. Paano nyo na-maintain yung culture na yon? Tsaka anong klaseng standard ngayon yung sineset nyo para sa mga sarili nyo na dapat ang performance natin nanditong level lang? First, relationship muna namin yung inaayos namin palagi. Bago kami magsimula ng taon, ng season, kailangan yung relationship namin maayos. Kasi kami yung, ewan ko lang sa ibang team, family kasi kami. Pagbaba mo ng dorm, gym na, lahat naka-dorm. Kumbaga sama-sama. Tapos yung mga player ko kasi, siguro yung disiplina rin kasi ng athlete namin. Ultimo, pag sinabing paglalabas, kailangan magpaalam. Kumbaga, doon tapos talagang sa amin kasi hindi kasi sila yung tipong kailangan pag gumaling yung isa, dapat gagaling din to Then, nag-aangatan sila Ayun yung ginagawa namin. Then, siguro kami coaches na pamana na namin sa kanila or napaano na namin sa kanila na nag-champion na si Arellano, dapat eto na siya. Pag natalo tayo, kasalanan natin yan. May mali. Then yun, hard training, kompleto. Kumbaga, kami personal kasi kami. Hindi kami kagaya ng ibang sports na after training, alis na. After training, uuwi na. After training, kung saan na pupunta, hindi. Ni lasa ng alak, hindi alam ng mga athlete ko. Sometimes. College? Ganda nung bumuhay. Sometimes. Siguro pag umuwi ng mga probinsya nila, hindi mo na mababantayan na yan. Pero never yan. Grabe, mahigpit ka pala, Coach. Mahigpit. Siguro na yung mga seniors ko, yung culture or yung gusto Sila na rin yung nagpupulis. No? Sila na rin yung nag-aano sa team. Well, that's the sacrifice you have to make to become a 4-time champion. At hindi rin biro yung from pandemic, nag-champion pa rin kayo, Coach. Alright, so here on Game On, the podcast, we have a segment we'd like to call FOAT or F-O-A-T. Coach, what is your favorite cheerleading moment of all time in the 5 championships, or was it the heartbreak after winning the first one? Para sa'yo, ano yung pinaka tumatak sa career mo? Yung last season. Yung after pandemic. Yun talaga. Kasi
kahit ako yung coach nila na parang wala na ako ng pag-asa na makakabalik pa eh. Bakit? Kasi, di ba, palala na palala yung pandemic, tapos nagbawas na ng scholars yung school. Tapos ang ginawa ko, ang sakit sa part ko kasi marami kong player na nawala ng scholarship. Tapos pinariority ko yung mga seniors na graduate. Kasi syempre sila yung mas nangangailangan sila, mga first year, second year pa lang. May time pa sila kung makapag-aral sa province nila. Pero ito yung una ko. Then, nakakakutob ako kasi may mga guesting na kami kahit online. Tapos binalik na yung work namin sa school. Kumbaga parang, coach, ganito, magsasalary ka na. Okay, alam ko na to. Pabalik na. Then, ang maganda lang sa namin, sa system namin, may isa kasi kong province na halos lahat ng player ko tiga doon. Saan yan, coach? Sa Cagayan de Oro. CDO. Yung may isang oval doon. Tapos sila kasi parang So doon sila naging sayo? Bistak. 2019. Coach, balita ako, nandun si Coach Roof ngayon. Nagtatap in ng mga recruits. I-infiltrate na yung teritoryo mo, coach. Meron kasing isang school doon na parang hinelp ko. Then, di ko naman nakalain na gusto nila sa Arellano. Parang isang team silang pumunta sa Arellano. Finanel nila doon yung talent. Tapos hanggang ngayon, sila pa rin naman yun. May mga nag-quit, may mga hindi kasi kinaya. Pero ngayon, yung mga magko-compete, almost yung mas mataas na population is Cagayan de Oro. Pero gusto kong tumumuna dun kasi pag nanonood tayo ng mga cheerleading competition, lagi yan, every year, nabanggit mo na, kailangan matatap mo yung ginawa mo from last year. Okay. Gaano kalaki yung inangat ng level ng difficulty dun sa mga stunts nyo this year? Kasi, minsan, pag nanonood ka ng mga routines, dun nagkakatalo eh. Hirap nung ginawa nila, tapos ang linis. Share ko lang, yun. Kumbaga, sa amin kasi as a coach, lalo na pag defending champion ka, pipilitin mo talagang iangat yung gagawin mo ngayong season kumpara last season na kahit hindi na kaya ng bata minsan. Pero syempre, dahil nga sa nagbe-base tayo, meron tayong criteria or rules na sinusunod pagdating sa competition, kukuha lang tayo doon kung ano yung pwede natin gawin na kakayanin ng bata. Pero hanggat maaari, mas may improvise pa natin or mas may improve pa natin yung ginawa natin kumpara last season. Medyo difficult siya masyado kasi talagang may inis ka sa sarili mo pag hindi mo siya nilagpasan eh. Tapos yung tao mo sila pa din. Ibig sabihin, after competition na isang taon mo na naman siyang hahantayin, isang taon ka mag-e-ensayo, then imposibleng hindi sila mag-i-improve at lalakas eh. So, Kaya pipilitin. Skill build-up and acquisition. So, coach, ganun ba yan? Pagka, kasi ako, I have very rudimentary. Are you a cheer dancer? No, not even. Okay. I am a fan of the cheer dancers. Okay. Coach, yung mga ganun ba, when it comes to scoring routines, how does it occur na, kunwari, kasi as a coach, kasi parang pagka kami na general population nanonood, paano ba nila ini-scorean to? Ano ba yung comparative? Kasi kayo champion kayo, sunod-sunod coach eh. Kino-compare ba nila yung performance yung ngayong taon sa performance nyo last year? Na mga ganyan. Yes. Kumbaga parang, halimbawa nag-score sila ng ganito last time, or kung magiging same yung judges, tapos, syempre may mga copy sila nung scores last time, then imposible kasing hindi siya mas lalakas yung ginawa mo ngayon kumpara last year. Kumbaga kung nag-score ka last time ng 80 to 82, for sure, ang gagawin kasi nila dyan, hindi na sila mag-base sa 82 na yan. Dapat masaangat na yan. Depende pa rin sa performance, syempre. Alam mo, ang hirap nun dahil, of course, you wanna up the level of difficulty. Pero at the same time, yung sinabi mo, tinatansya mo rin yung kakayahan ng mga player mo. So, ang hirap nun, coach, kapag gagawin mo tong routine ito, sabihin mo hindi nila masyadong kaya, hindi mo naman pwedeng i-risk yun. Diba? On the competition itself. Kasi baka doon na magkamali, baka doon na masira yung routine nyo. Okay, paano mo kino-compromise yun, coach? Palagi lang naman din na parang ginagawa namin yung kung ano talaga yung kaya, di ba? Tapos, hirap kasi kapag sinagad namin tapos hindi kaya ng bata, injury ka, duktong eh. Yan. Mas mahirapan kami pagdating na Pero, syempre, yun nga, yung dedication and motivation na lang, tsaka paano ko talaga sa kanila ipapaintindi. Ano yung conditioning nung
mga cheer dancers, cheerleaders natin. Lalong-lalo na yung mga tumatumbling at yung mga active sa sayaw. Anong klaseng conditioning ginagawa ninyo? Kasi pag naririnig ko ngayon, parang ang hirap eh. Hindi kasi kami nag-weights eh. Kumbaga yung weight sa amin para lang sa korte, cuts ba? More on para kami militar eh. Aha. Yun yung program namin. Iba program nito eh. Iba naman na. Ibang sport, iba yung demands. Kasi Pero nag-weights din kami pero hindi siya yung weights na sobra. Kasi bawal kaming mamaga. Pag namaga ka kasi, hindi ka na makaka-stretch ng arms, hindi ka na makaka-tumbling na maayos. Then more on core kami. Core, then yung power. Power lang ng ginagawa namin. Ang ginagawa namin, pag nag-weights kami, may dumbbell lang kami, may plates lang kami rito, puro kami ganun lang. Para pag ano ng power, pero the rest, hindi kami talaga yung totally na more on endurance talaga kami. Kasi flexibility ang, kumbaga, maaapektuhan kapag ka namaga yung muscle, ano? Okay. Maninigas din yung likod ng mga babae. Diyan naman ako masaya sa player ko, sa mga player ko. Masyado talaga hindi naman sa masyado, disiplinado talaga sila. Kasi pag nakita niyo yung team ko, kahit last year, talagang yung second base, kasi may tinatawag na second base, siya yung babae sa taas na bumubuhat ng babae. Halos magkaka-height lang sila eh. Ang timbang ng mga player ko, pinakamabigat, 40 na. 40 ah. 40 kg? Yun lang, 40. Dati dito sa Pilipinas, ang 40, bihira yan. 40, 41, 42, yun yung pinakamabigat sa lineup ko. Pero yung mga lineup kong dahil sa babae, 36, 38, 39. Yun lang talaga sila. Coach, ano yan? Puro. Gano'ng kadalas kayo magtimbang? Or para ma-maintain nyo? Weekly nagtitimbang sila. Weekly. Tapos sila na mismo gumagawa ng paraan dyan. Pag nakita nila umangat yung timbang nila, The diet. hindi naman nagda-diet. Nagdo-double time kasi sila, nagdo-double effort sila. May mga player ako, bago matulog, nagko-core pa sa baba ng gym, ang dilim-dilim. Talaga? Kasi sa amin kasi kailangan, eto tayo eh. Doon ka na magsaya pag lumabas ka rito. Correct. Kasi bawal. Kumbaga, mahihirapan lahat. Mahihirapan sila. Mahihirapan. Kagaya sa amin, meron kaming evaluation tsaka meron kaming ranking na tinatawag. Especially kapag nag-ranking ka, ito dapat yung timbang mo, ito dapat yung kaya mong gawin. Ito coach, gagawa na ako ng storyline ha. Kasi ang pinakamaraming championships sa NCAA cheerleading, perpetual, 9. Ang record, 5 feet. Ngayon, nasa 4 kayo. Season 99, you're gunning for the 5 feet to tie perpetual. Season 100, if ever, pwede nyong ma-break yung record. Anong masasabi mo kay Coach Rufa Del Rosario kung ma-break nyo? Hindi mo naman ginagawa ni. Sinisilaban mo eh. Hindi, sinisilaban mo eh. The rivalry Tawa si Coach. Susunod na rin si Coach Rufa naman. Si Coach Rufa. Yeah. Ate, laban na. Pero syempre, that's part of your goals, right, Coach? Kumbaga, ito yung trabaho namin eh. So, kailangan namin panalo eh. So, kailangan nandun din tayo on the sideline sa NCAA. Maganda, pwede rin pala face-off, no? Oo, dito. Dito tayong tatlo sa gitna eh. Mga taga-sulsul eh. In fairness naman, pagka manalo siya, matalo ako, matalo siya. Nagko-congrats kami. Tapos, talaga kahit sa competition, during competition, magkasama kami, magkatabi kami madalas. Yeah, when he won in season 91, binanggit ka niya eh. Naalala ko yun sa interview. Minention ka, parang masaya siya, but at the same time, naisip niya yung best friend niya. I remember that. Doon ka lang naman gagaling. Coach. Nagbabakbang. Hindi ka ba naiyak doon? Mensahe mo, Coach, kay Coach Rufa. Parang naging Rupa and Lucky na Coach face. Rufa. Sige na. Okay. Ito darating yung Olympics natin. I understand it's gonna be part of it in 2028 dun sa LA Olympics as a demonstration sport. Coach, sino ba yung mga tinitignan nating bansa na po pwedeng magkampiyon? Ang Pilipinas ba? Pwede rin tayong, if ever in the future, makarating dun. Oo. Kaya naman nating manalo pagka mga international competition, hindi lang, kahit sa Olympics. Kasi tayo, kumbaga, kung ako tatanungin nyo, matagal akong nakatutok sa mga cheerleading worlds. Tapos hindi tayo kasali. Kumbaga, as a coach, alam ko kung ano yung titirahin ko pagdating sa competition na yan. Hindi naman tayo stunting team.
wag natin siyang kuhain. Kuhain natin kung saan natin sila kaya. Kasi hindi lang naman stand competition to eh. Meron pang pyramid, meron pang tosses, meron pang tumbling. Then mag-i-invest tayo. Siyempre, kukuha tayo ng tao through different school. Pag ako tinanong ninyo, kukuhain ko yung pinakamagagaling sa mga schools. Padala kang 3, padala kang 4. At least kahit Sabado-Linggo tayo mag-meet, condition pa rin niya kasi nag-e-ensayo yan. Everyday. Then kaya natin sumabay doon. Ngayon, alam na as a coach, alam ko kung saan mahina itong Pilipinas. Saan malakas itong bansa na to. Especially states, lahat ng segment, kaya nila, malakas sila. Hindi natin kayang sabayan yung stunt nila, pero kaya natin sumabay sa pyramids nila, tosses nila, tsaka tumblings nila. Tsaka grabe rin kasi coach no, sa US, yung mga bata, pagka nakikita na nag-cheer for their schools, nag-i-invest yung mga magulang na mag-gymnastics, mag-weights, lahat. Talagang parang may mga club. Parang sa club, parang meron kang level 1 to level 7. Ang dami nun. 100 kada level. Middle school pa lang, no, coach? Tapos syempre, sa kanila kasama kasi sa code of conduct nila or yung sa curriculum nila yung gymnastic eh. Sa PE. Tsaka may equipment syempre. Tsaka yung mga tao, mga higante. Okay. Ito, coach, meron kaming additional question. Tatanungin mo natin. Coach, nakikita mo yung mga body type namin at saka yung mga itsura namin, height namin. Ako hindi kasali, kata ko agad. Coach, anong posisyon ang pwede kami sa cheerleading team? Kasi kay coach muna. Si coach, siyempre lifter yan. Lifter si coach? Ano siya, lifter spotter. Kasi hindi, pag siya yung lagi dapat nasa likod. Siya kasi yung mag-brace ng mga pyramid eh. Kumbaga sa amin, pag sa totoong buhay, ang hawak ng mga lifter ko, hanggang legs lang, siya bewang na hawak niya. Kasi matangkad. Si Anton, base. Ikaw, base tumbler ka. Yeah! Kasi maliit eh. Akala ko si coach yung sa taas ng pyramid. Pag ako magigiba yung pyramid, hindi pa nagagawa yung pundasyon mo. Itatapon siya. Pag tinapon, talo na agad. Coach, thank you so much for joining us here today. Thank you. 5-time NCAA cheerleading champion, long-time Arellano University Chief Squad coach, Coach Lucky San Juan. Thank you so much for joining us here. Yeah! Maraming salamat. And we also thank our viewers, our listeners, for being so loyal and engaging with all of our posts. Thank you so much. Keep watching, keep listening, because we got more in store for you in the future. Yeah, like what Martin said, we're very happy to be part of the GMA Podcast family. Shout out to all the other GMA podcasts out there. Surprise guest with Pia Arcangel, the Mangas interviews updated with Nelson Canlas. And of course, we have the Howie Severino podcast. My name is Anton Rojas. And of course, dahil kasama natin si Coach Lucky dito sa ating episode, antabayanan nyo rin ang NCAA cheerleading competition. Pwedeng maging rivalry game. 4-peat to 4-peat. Sino ang unang makakalimang? So, titignan natin yan. Maraming salamat po. You can catch us on GMA Sports, GMA News on Facebook and YouTube. Also on Apple and on Spotify. Ako po si Coach Hammer Martin Antonio. And my name is Martin Javier. This has been Game on the Podcast.